Pasukan na naman, maraming bata ang excited pero may ilan ding umiiyak, nagwawala at ayaw pumasok sa school. Kapag may batang ayaw humiwalay sa magulang, huwag itong babaliwalain dahil posibleng kaso ito ng tinatawag na separation anxiety. Ang separation anxiety ay ang labis na pag-aalala kapag nahihiwalay sa mga magulang o sa kung sino man ang nag-aalaga sa mga bata. Nagsisimula ito sa mga batang nakararanas ng sakit o di naman kaya ay emotional trauma. Pwede ring naapektuhan sila ng pabago-bagong environment. Halimbawa, kalilipat lamang nila sa isang lugar at nag-a-adjust pa lamang sila. Mayroon ding mga bata na labis na naapektuhan nitong pandemya. Nasanay kasi ang marami sa kanila na nasa bahay lamang at palaging kasama ang kanilang mga magulang. Walang one-size-fits-all pagdating sa mga pamamaraan para maibsan ang separation anxiety ng mga bata, pero mayroong mga ilang po pwedeng gawin ang mga magulang. Una na riyan, magtakda po tayo ng routine o ng pattern sa isang araw. Sa pamamagitan nito, masasanay ang mga bata na alam nila kaagad kung ano ang dapat nilang i-expect. Makatutulong din ang pagkakaroon ng limitasyon. Ipaalam sa mga anak na naiintindihan ninyo ang nararamdaman nila, pero kinakailangan nilang sumunod sa rules. Pwede rin kayong magbigay ng choices o pagpipili sa inyong mga anak para maramdaman nilang safe sila. Halimbawa, tanungin kung saang lugar sa school ninyo sila po pwedeng iwanan o anong laruan ang gusto nilang dalahin. Maaari ring mag-iwan ng notes sa kanilang mga lunchbox na magpapasaya o magpapagaan sa pakiramdam nila. Mayroon din magagawa ang ating mga schools para tulungan ng mga bata. Para sa mga unang araw, bigyan ng oras na makipag-usap sa kanilang mga magulang bago pumasok sa classroom. Magtakda din ng safe space na tinatawag o bahagi ng school kung saan po pwedeng pumunta ang mga bata kapag sobra na silang nasistress. Payagan din ang mga batang makontak ang kanilang mga magulang sa kanilang mga bahay kung kinakailangan. Hindi biro ang emosyon ng mga bata kaya hindi rin ito dapat baliwalain. Siguraduhin na naririyan kayo para sa kanila at pakikinggan ninyo kung ano ang kinakailangan nila. Ayan, pag-usapan pa natin yan. Kasama si Doc Dex sa Makalintal Live! Good morning, Doc! Good morning, mga kapatid! Good morning! Ang ganda nitong topic na napili mo, perfect din sa opening of classes. Kanina nabanggit natin, hindi lang ang mga bata, kundi pati ang mga magulang nakakaranas niyan. At gusto natin tanungin sa iyo, Doc Tex, normal ba na gano'n na talaga maging sad ang bata at iiyak talaga kapag ihiwalay mo sa magulang? Yes, lalo na kapag matagal na nakakasama talaga ng mga magulang. Lalo ngayon, we came from the pandemic. Yes. So, masyadong tight na yung bonding nila. Yes. At ito, kapag hiniwalay mo, lalo ngayon pa lang ulit magsimula na face-to-face talaga na full-blown face-to-face. Tapos mga bata pa to. Kaya maaari po talaga magkaroon ng separation anxiety, iiyak ng iiyak. Pero tandaan lang po natin na hindi lahat ng umiiyak na bata ay ang-sagad to. Kasi maaari din naman na may masakit sa kanila, masakit yung sa nila, masakit yung ulo. Ganyan. So kailangan alamin din natin kung bakit umiiyak yung mga bata. Meron din, maaari, baka kaya ayaw nila pumasok, hindi nila gusto yung kasama nila. No, yung teacher, takot sa teacher. Work ba na papagalitan mo yung bata? So, huwag ka mag-inarte. Ganun. Depende No? Depende sa child rearing din Pero ang sabi nga nila, huwag masyadong pagalitan kasi magaling mag-associate yung mga bata sa mga bagay-bagay. So, mas maganda talk it slowly. And then, pag-usapan din, ano yung pwede natin gawin mamaya after ng school. So, kunyari, sige, pagkatapos ng school mo, magpupunta tayo sa ganitong, kunyari, sa mall, ganyan. And then, maglalaro tayo sa playpen, ganyan. Pwedeng ganun, para meron silang nilulook forward na, sige, tapusin ko tong task na to. And then, para makapaglaro na kami with mommy, with daddy. Kailan nagiging alarming yung kondisyon ng bata? Kasi parang normal, makikita natin, iiyak yung bata kapag aalis si nanay at si tatay. Pero meron bang level na parang, teka, ilang araw na to hindi pa rin tumitigil yung anak ko kakaiyak. Kasi may mga kakilala ko, hindi na talaga pumasok yung mga bata after a few days. Gusto ko ganun yan, na hindi na pumapasok yung mga bata, nakaka-retard na sa school yung mga pag-iyak na ganito. Pinakamaganda, mapakita natin sila sa mga pediatricians or sa family medicine physicians. At saka po pwede rin sa mga neurodev natin. Kasi maaari na meron silang hinaing na hindi na i-resolve. Maaari din naman na meron silang mga sakit na kailangan pala nating i-resolve. At saka,
maaari din na may bully sa right, loob yeah. ng school. So, ako meron akong personal experience ko din naman to. Ako mismo, nag-iiyak ako nung bata ako. So, ang ginawa ng mga magulang ko noon ay hindi nila ako iniiwanan ng mag-isa agad sa school. And then unti-unti, no? Unti-unti yung Proseso. Paano hindi pagproseso. iniiwanan? Sinasamahan ka? Sinasamahan muna ako hanggang sa mawala na sa akin yung na kailangan nandyan So, pa rin. nandun yung magulang mo habang nagkaklase? Habang nagkaklase. Saglit lang naman yun eh, mga 1 or 2 hours Pwede lang pala naman. Pero And- iba-iba rin. Iba-iba Iba-iba rin. rin talaga. Iba-iba rin. Kailangan mo rin kilalanin and make the teacher your ally. Yes, Kausapin yes, ninyo yung dapat. teacher. At yung isang itong huling bilin ko na lang bilang nanay at saka sa karanasan ko na rin. Dahil din sa napag-aralan, kahit na gustong-gusto nyong yun na nga, manatili doon, intayin ninyo. Kasi nararamdaman nyo rin yung separation anxiety. Kailangan pati tayo ay magtitiis. Yes. Kailangan talagang pabayanin nyo siyang manatili doon at maramdaman na safe din pala. Pagkatapos ng ilang ilang oras, minuto, dalawang ilang oras, nandun ka uli. Kailangan nilang madiscover yun ng Yes. sarili nila. Na parang nandito pa rin ako, mamaya makikita mo ulit ako Yes, dito. pero And then kailangan unti-unti, ninyong iwanan. Kailangan talaga Kailangan. iwanan Sense of para matuto. independence. Oo. Okay, Maramdaman thank you. nila na mahal mo sila. Yes. Diba? Di ba? Okay. Parang maramdaman niya lang. Parang Parang iba yan, feel Jess. na feel Iba mo yun. yun. Iba nga Parang yun. iba Iba yung yun. Malakas pinanggalingan. ang Grabe. mahalan, ha? Maraming salamat, Doc Dex Makalintal! Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.